Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng high school, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisahan na natin ang chapter 152 ng International League. Nagawa ang makapuntos na Yanamichi at nagawa nitong gulangan itong si Michael sa ilalim ng basket. Ngunit, dahil sa desperado si Tochiya na mapanatili ang kalamangan sa Shouku, gumawa ito ng paraan upang makapuntos siya at nagawa naman ito ang kanyang plano na naging dahilan upang maitaas uli nila sa 3 puntos ang kalamangan sa Shouku. Habang itong si Senji naman ay biglang nilapitan si Tochiya. Nice one Tochiya, pero parang gigil na gigil ka ata ngayon sa paglalaro ah. Dulot ba to dahil sa pinaupo ng Shouku itong si Rukawa at pinalitan ni Sendo? Kaya naman, dito mo na lang ibinubuhos ang iyong galit sa mga ipinalit ng Shouku na bagong manlalaro. Mukhang makakawawa talaga ang kupunan ng Shouku sa atin ah. Yan ang sabi ni Senji, habang itong si Tochiya naman ay biglang napangiti. Oo Senji, gusto ko talagang bawian yung si Rukawa. Subalit, pinalitan nila ito. Dapat yung may pulang buhok na lang ang pinalitan nila kaysa dito kay Rukawa. Sayang talaga. Gusto ko pa naman na durugin siya nang gusto sa laban na to. Pero okay lang naman yung ganito. At least, easy win na tayo. Dahil wala nang solid na miyembro ng Shouku. Ngayon, humanda na sila sa atin. Dahil tatambakan natin sila ng gusto. Yan ang sabi ni Tochiya. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouku ang bola. At dinadala na ito ni Fujima papunta sa kanilang basket. Team, sila na naman na nakakuha ng kalamangan. Ngayon, huwag nating hayaan magpatuloy ang ganitong senaryo. Kailangan tayo naman ang lumamang sa kanila. Ngayon, humanda na kayo mga kasama. Dahil pupuntos din tayo. Yan ang sigaw ni Fujima. Sabay pa sa palubo ng sobrang bilis ng bola papunta kay Hanamichi. Habang itong si Coach Eri naman ay napatayo sa kanyang kinauupuan. Ryokupo! Isang bullet pass ang ginawa ni Fujima, ngunit palubo ito. Siguradong isang alley-oop ang gagawin nila para kay Hanamichi. Ngayon, sabayan niyo si Hanamichi. Huwag niyo nga hayaan na makuha nito ang bola. Dali na Ryokupo! Pigilan niyo sila na makagawa ng puntos. Yan ang sigaw ni Coach Eri. Nabiglang tumalon si Hikaru. Sabay kuha ng bola sa itaas. Huli ka! Hindi ka makakagawa ng alley-oop sa amin ng ganun lang kadali may pulang buhok. Kung inaakala mo na kami pa rin yung first half na nakalaban ninyo, pues, diyan ka nagkakamali. Dahil ngayon, ipapakita na namin sa inyo ang buong lakas namin. Kaya naman, humanda na kayo Shouku. Dahil ito na ang huling halakak ninyo. Sisiguraduhin namin na kayong uuwing luwaan sa laban na to. Yan ang sigaw ni Hikaru. Sabay kuha ng bola sa itaas. At ang hawak na ni Hikaru ang bola, agad niya naman itong ipinasa papunta kay Tochiya. At ang hawak na ni Tochiya ang bola, mabilis niya din naman itong idrinibol papunta sa kanilang basket. Na bigla itong binantayan ni Sendo na naging dahilan para mapahinto si Tochiya. Tochiya, balita ko ngayon ka palang daw magseseryoso sa laban na to ah. Ang ibig sabihin lang nito ay hindi mo pa pala inilalabas ang iyong buong galing noong first half ng laban. Pues, kahit na ilabas mo yung tunay mong galing dito, gagawin ko pa din ang lahat para lamang mapigilan ang gagawin mong pag-atake. Ngayon, humanda ka na Tochiya. Dahil sa laban na to, titiyakin ko sa'yo na hindi ka mananalo sa amin. Yan ang sabi ni Sendo. Aba Sendo, dumadaldal ka na pala talaga. Pero sige, subukan natin ang galing mo. Total naman, pangarap ko ding makalaban kayo ulit at mabawi ng inyong kupunan. At ngayon, na nandito na kayo sa aking harapan at kalaban ko na kayo, ngayon, subukan na natin. Tignan natin kung kaya ko nga ba talaga ang isang Sendo. Pero ito lang ang tinitiyak ko sa Sendo, na kahit ikaw pa ang pangalawang ace player sa kupunan ng Shouku, asahan mo na kayang-kaya pa din kitang talunin. At pagkatapos kitang talunin, isusunod ko naman si Rukawa. Kayong dalawa, tatalunin ko kayo. Yan ang sabi ni Tochiya. Sabay gumawa ng isang changing face crossover sa mismong harapan ni Sendo. At itong si Sendo naman ay hindi na nakagalaw sa kanyang kinatatayuan. Dahil na nga sa nagulat ito sa ginawa ni Tochiya sa kanya.
dahil hindi nito inaasahan na magagawa ni Tochiya ang ganong kahirap na galaw na naging dahilan upang maiwanan ng uso ni Tochiya itong si Sendo. Ano? Sobrang bilis. Sobrang bilis ng crossover na ginawa nitong si Tochiya. Pero ang mas hindi ka panipaniwala dito, yung nagawa niya sa akin yun nung walang kahirap-hirap. Grabe, sobrang laki ng improvement niya sa laban. Nakakamanga siya. Yan ang sabi ni Sendo sa kanyang sarili. Kahit si Hanamichi ay napanganga dahil na nga sa nagawang malusutan ni Tochiya itong si Sendo nung walang kahirap-hirap. Ano? Si Sendo? Nalagpasan ni Tochiya? Pero imposible ito. Isang Tochiya magagawang lagpasan ng isang Sendo na hindi pa napapagod? Napaka-imposible naman nun. Siguro, pinagbigyan lang siya nitong si Sendo. Tama, pinagbigyan lang siya nito na makalusot para naman makabawi ito dahil na nga sa hindi sila nanalo sa amin noong Winter Cup. Kaya naman, pinagbibigyan lang siya ni Sendo na makalusot sa kanya. Yan ang sabi ni Hanamichi sa kanyang sarili. Habang itong si Tochiya naman ay biglang nagyabang kay Sendo. Ace player pala. Ngayon, iwan ka na Sendo. Masyado kang kumpiyansa sa iyong sarili na hindi mo iniisip na mag-i-improve ng gusto ang isang katulad ko. Ngayon, ipapaya kita sa lahat. Yan ang sabi ni Tochiya na talaga namang nagyayabang kay Sendo. At nang malapit na ito sa kanilang basket, agad naman itong binantayan ni Hanamichi ng maigpit. Ngunit, laking gulat ni Hanamichi dahil sa biglang hinagis ni Tochiya ang bola pa itaas. Habang si Hikaru naman ay biglang sumulpot sa itaas. Sabay kuha ng bolang hinagis ni Tochiya at gumawa ito ng isang alley-oop dunk na naging dahilan para maitaas na nila sa 5 puntos ang kalamangan sa Shoku. Habang itong si Mr. Smith naman ay biglang napabulong. Malalakas nga talaga ang team ng Ryukufu. Ngunit, hindi pa itong tamang oras upang matakot kami ng gusto. At alam ko naman na habang nabubugbog ang team ng Shoku, lalo silang lumalakas. Kaya naman, titignan natin kung hanggang saan nga ba talaga ang itatagal ng Shoku. Tignan natin kung magagawa nga ba talaga nating makuha ang laban na to laban sa Ryukufu. Yan ang sabi ni Mr. Smith sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shoku ang bola at tinadala na ito ni Sendo papunta sa kanilang basket. Habang binabantayan ito ng maigpit ni Tochiya. Mukhang minamalit mo at ang pagiging ace player ko, Tochiya. Ngayon, humanda ka na. Dahil sa pagkakataon na to, ipapakita ko sa'yo ang hinahanap mong laban. Ang laban na susukuan mo. Dahil ipapakita ko sa'yo kung bakit nga ba talaga ako ang pangalawang ace player ng Shoku. Kaya naman, humanda ka na, Tochiya. Dahil papasukuin kita sa laban na to. Yan ang sabi ni Sendo. Habang itong si Tochiya naman ay biglang napangiti. Kung gano'n naman pala, sige, ipakita mo na Sendo. Dahil gustong-gusto ko nang makita ang tunay mong laro. Ang tunay na laro ng isang ace player na bangko nung winter tournament. Pero sana hindi mo ako mabigo. Dahil minsan lang ako magamon Sendo. At dahil sa sobrang tagal kong hinintay ang laban na to, titiyakin ko din sa'yo na hindi kita bibiguin. Dahil ipapakita ko sa'yo ang bagong Tochiya. Yan ang sabi ni Tochiya na talaga namang sobrang seryoso. Habang si Sendo naman ay mabilis na inatake ang depensa ni Tochiya. At talaga namang isang napakabilis na changing phase crossover din ang ginawa nito sa depensa ni Tochiya. Ngunit, agad din naman itong nabasa ni Tochiya. At talaga namang nasabayan niya ito ng gusto. Yan lang ba magagawa mo, Sendo? Isang pangungopi ang galang mula sa akin? Pwes, di yan uubra sa akin at kung ganyan lang ipapakita mo sa larong ito, parang nag-aksaya lang ako ng oras dito. Dahil akala ko pa naman makakalaban ko ang isang Sendo na malakas. Yun pala, isang pipitsuging Sendo lang ang makakaharap ko ngayon. Sana ipasok na nila si Rukawa dahil tiyak na mas mahusay siya kesa sa'yo. Yan ang panlalait ng sabi ni Tochiya kay Sendo. Nang biglang nagulat si Tochiya dahil sa biglang tumalim ang tingin ni Sendo sa kanya. Sabay hinatak nito ang bola pakaliwa. Sabay dribble ng bola papasok sa magkabilang binti ni Tochiya. Sabay ikot ng mabilis at kinuha nito ang bolang idrinibble niya sa magkabilang binti ni Tochiya. Na naging dahilan upang tuluyan niya na nga malagpasan ang depensang ginawa sa kanya ni Tochiya. Habang itong si Tochiya naman ay nakaramdam ng kaba at pagkamanga sa ginawa ni Sendo sa kanya. Ano? Ganito pala. Ganito pala ang pakiramdam na titigan ng matalim ng isang desperadong manlalaro. Hindi ka makakagalaw na kahit gusto mong dumipensa ang iyong katawan ay hindi susunod sa'yo. Grabe, nakakaba ngunit nakakasabik din. Akala ko talaga magagawa ko siyang pigilan. Pero hindi pala dahil sobrang tindi ng kanyang opensa. At hindi mo alam ang gagawin mo kapag nag-umpisa na siyang magseryoso. Ganito ang gusto ko. Isang labanan na talaga namang sobrang tindi. Kung kay Sendo nasasabik na ako, paano pa kay Rukawa? Sana magseryoso na din siya kapag ipinasok na siya ng kanilang coach. Yan ang sabi ni Tochiya sa kanyang sarili.
na talaga namang humahanga kay Sendo. At ang nakalagpas na si Sendo kay Tochiya, agad naman itong tumalon at gumawa ng isang layup. Ngunit, hindi niya ito ipinasok sa kanilang ring. Bagkos, pinatama niya lang ito sa kanilang board. Nalabis na ikinagulat ni Mr. Smith. Ano? Isang mintis na layup galing kay Sendo? Pero imposible ito. Bukang hindi na siya nakakapag-focus sa laro Dahil ba ito sa mga insulto ni Tochiya sa kanya? Yan ang sabi ni Mr. Smith na talaga namang nangangamba kay Sendo. Nang biglang nagsalita si Coach Hansai. Mr. Smith, panoorin mong mabuti. Wala kasi sa bokabularyo ni Sendo ang salitang makasarili. Kaya naman, panoorin mo kung sino ang tunay na pupuntos. Yan ang sabi ni Coach Hansai. Nang biglang nagulat si Mr. Smith. Dahil sa biglang tumalon si Maki, sabay kuha ng bolang isinablay ni Sendo sa itaas. Nice one, Sendo! Isang alley-oop dunk! Ngayon, humanda ka, Hikaru! Dahil ako naman ang magpapasikat dito! Yan ang sigaw ni Maki. Sabay gumawa ng isang alley-oop dunk na naging dahilan upang maibaba na nila sa 3 puntos ang kalamangan ng Ryukufu sa kanila. Nalabis na ikinatuwa ng buong manonood sa loob ng court, pati na din ang buong tropa ng Shoku. Ayos! Isang monster slam dunk ang nagawa ni Maki! Nice one, Maki! Ang galing mo talaga! Pinatunayan mo kay Hikaru na mas magandang ginawa mong alley-oop kesa sa kanya! Sige, Maki! Huwag ka magpapatalo sa lalaking yan! At ikaw, Sendo! Huwag mo nga hayaan na maliitin ka lang ng Tochiya na yan! Ipakita mo sa kanya na masyado pa siyang bata para lumaban sa isang katulad mo! Yan ang sigawan ng mga tropa at manonood para sa Shoku. At dito na nagtatapos ang Chapter 152 ng International League.